So, pangarap mo bang kumita gamit yung galing mo sa pagluto? Yung tipong passion mo talaga? Pero ang laging problema, di ba, yung puhunan. Well, paano kung sabihin ko sa'yo na yung sagot, hawak mo na yon, nasa cellphone mo lang? Yup, you heard that right. Dito sa pag-uusapan natin, ipapakita ko sa'yo step by step kung paano mo yung hobby mo sa kusina, yung mga special recipe mo, pwedeng maging isang legit na negosyo gamit lang ang smartphone mo at isang app na for sure pamilyar ka na. Okay, game. Phase 1, simulan natin yung pundasyon. At bago ka pa mag-isip kung anong app yan, unahin muna natin yung pinaka-basic. Yung mga kailangan mong isettle bago ka pa mag-online. So, ito yung unang tanong na kailangan mong sagutin. Saan ka mag-ooperate? From your own kitchen ba? Yung tinatawag na home-based? O uupa ka ba ng pwesto? Siyempre, pag home-based, ang laking tipid niyan, di ba? Lower cost, tapos ikaw ang boss sa oras mo. Sa kabilang banda, pag may physical store ka, mas malaki yung chance na mapansin ka ng mga dumadaan. Mas maraming foot traffic. Pero mas malaki rin ang butas sa bulsa para sa upa. Okay, so baka sabihin mo, ang liit ng budget ko. Paano kung sabihin tong kaya mong magsimula sa 5,000 pesos? Totoo yan, pwedeng-pwede. Kung home-based ka, yung 5,000 pesos, kasya na yan for your first batch of ingredients and some decent packaging. Tandaan, ang goal dito ay makapagsimula. Period. Alright, para legit na legit ang business mo, kailangan natin ng permits. Huwag kang kabahan. Mukha lang siyang nakakatakot pero simple lang to. Basically, kailangan mo ng DTI registration para sa business name mo. Then, kuha ka ng barangay permit. Siyempre, BIR registration. At pinaka-importante sa food business, yung sanitary permit. Ito yung patunay na malinis at safe ang pagkain na siniserve mo. Ayan, so legal na ang business mo. May papel ka na. Ngayon, ready ka nang i-take over ang digital world. Dito na tayo papasok sa sistema ng Shopee. Pero bago ang lahat, ito yung tanong ng bayan. Yung the million peso question, di ba? Okay, legal na ako. Pero magkano ba talaga ang kaltas ni Shopee? Yan yung laging kinakatakutan ng marami. Okay, so yung kaltas na yan, ang technical term dyan ay commission rate. Isipin mo na lang na ganito yan. Si Shopee ang nag-provide ng mall, yung app. Sila rin ang may marketing at may delivery network na ready to use. So yung commission, para yung renta mo sa pwesto mo sa mall na yon. Partner mo sila, kaya may share din sila sa benta. Fair enough, right? At para hindi ka ma-reject at masaya ang effort mo, please iwasan mo tong mga common mistakes. Number 1, incomplete documents. Double check, triple check. Pangalawa, malabong pictures ng menu mo. Di nakakagana yan. Number 3, hindi tugma ang bank details mo. Napaka-importante niyan para sa'yo. At syempre, make sure na pasado ka sa food safety check nila. Alright, you're in. Approve na ang application mo. Nandyan ka na sa platform. Ngayon, pag-usapan natin ang puso ng business mo, ang pagkain. At ang pinakamahalagang tanong, paano mo to pepresyuhan para hindi ka lang nagpapakain ng tao, kundi kumikita ka talaga? At dito, gusto kong itatak mo to sa isip mo. Ang sekreto para kumita, kahit may bawas pa yung platform, ay wala sa dami ng benta. Okay? Hindi yan paramihan ng orders. Ang sekreto, nasa diskarte ng pagpresyo. Okay, let's break it down with a very simple formula para di ka malito. Halimbawa, yung gastos mo sa ingredients para sa isang ulam, let's say 50 pesos. Yung packaging mo, mga 10 pesos. Tapos yung commission ni Shopee, for example, 20%, which is 15 pesos. Pag inad mo lahat yan, ang total cost mo ay 75 pesos. Ibig sabihin, you have to sell your ulam for more than 75 para may kita ka. Dito maraming nagkakamali eh. Binababaan nila yung presyo para lang makuha ng customer, di nila alam, abunado na pala sila. Wag na wag mong gagawin yun. And of course, super important reminder lang po. Itong lahat ng pinag-uusapan natin, itong mga numero, these are all just guides. For real, personalized financial advice na bagay sa sitwasyon mo, iba pa rin po talaga pag kumonsulta ka sa isang professional financial advisor. Okay? Okay, fast forward tayo. Live na yung store mo. Tapos biglang, ping, may order. Ping, isa pa. Ping, 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 dagsaan na. Ang tanong, paano ka haharap sa gulo sa kusina? Let's talk about operations. Kasi ito yung totoong buhay ng isang food business owner, di ba? Rush hour, lunchtime, dinner time, sunod-sunod yung tunog ng notification sa app mo. Paano ka hindi mataranta? Paano mo masisiguro na bawat order na lumalabas sa kusina mo,
mabilis, tama at masarap pa rin. Ang sagot dyan, my friend, is one word, sistema. Kailangan mo ng sistema. Number 1, magkaroon ka ng daily prep system. Bago pa yung lunch rush, nahiwa mo na lahat ng gulay, na marinate mo na yung karne. Pangalawa, organize stations. May area ka for cooking, for packing, for dispatching. Pangatlo, matuto kang i-manage yung peak hours. Kung di na talaga kaya, huwag kang matakot, i-pause mo na yung store mo for a few minutes. Mas okay yung kaysa magkamali ka. And lastly, laging mag-check ng inventory para wala kang sayang na ingredients. Okay, so ang galing na ng sistema mo sa kusina, parang well-oiled machine na. Ngayon, ang next challenge, sa dami ng pagpipilian sa app, paano ka mapapansin ng mga gutom na customer? Let's talk about marketing, yung libreng marketing sa loob mismo ng app. So, paano ka aangat sa search results? Paano ka magiging top choice? May 4 na factors na kailangan mong tandaan. Una, high-quality photos. Yung itsura pa lang, nakakatakam na. Pangalawa, keyword-rich descriptions. Imbes na carbonara lang, gawin mong creamy bacon and mushroom carbonara. See the difference? Pangatlo, positive reviews. Napakahalaga niyan. And lastly, active promos. Kahit maliit na discount lang, malaking tulong yan. Okay, pero paano kung may mag-iwan ng negative review? Unang-una, huminga ka ng malalim. Huwag mo tong personalin. Ang diskarte dyan ay simple lang. Be professional. Mag-sorry ka for their experience and then offer a solution. Kung gagawin mo to, yung isang bad experience, pwede mong gawing chance para ipakita kung gaano kagaling yung customer service mo. Game changer yan. So let's say, na-master mo na lahat yan. Ang ganda na ng takbo, ang galing na ng operations mo, ang ganda na ng reviews mo. Ang tanong, dito na lang ba? Siyempre hindi. Oras na para mag-level up. At ito, pwedeng maging itsura ng growth journey mo. Nagsimula ka lang mag-isa sa kusina nyo. After 6 months, dahil sa dami ng orders, kumuha ka na lang isang helper. After 1 year, di na lang sa barangay nyo yung delivery mo. Pinalawak mo na. At sinong nakakaalam? Baka in the future, yan na. May pangalan na yung first physical branch mo. Imagine that. So matapos nating pag-usapan lahat yan, from the permits to the pricing to the operations, yung tanong na lang na naiiwan ay ito. Yung karinderya na nagsimula lang sa cellphone mo, hanggang saan naabot? Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.